El Filibusterismo, Kabanata 27, Ang Praile at ang Pilipino. Sa bulwagan ay kausap ni Isagani ang kanyang mga kaibigan, nang ito ay ipatawag ni Padre Fernandez. Nang ito ay pumasok sa silid ay dinatnan niya ang pari na nakakunot noo at malungkot. Tumayo naman agad ito sa pagkakaupo nang makapasok si Isagani. Sinabi ng pari na naulinigan niya itong nagsasalita. Itinanong sa kanya ng pari kung kasama ba siya sa idinaos na hapunan. Inamin at hindi naman ito itinanggi ni Isagani. Hinangaan at pinuri ng praile si Isagani dahil sa pagkakaroon niya ng sariling panghulo. At sa lahat ng kanyang nakasalamuhang mag-aaral ay isa si Isagani sa mga nabibilang na estudyante na nakapagpapahayag ng tapat o harapan kung sila ay pinipintasan. Ayon kay Isagani ay hindi ito kasalanan ng mga mag-aaral kundi ng mga gurong nagtuturo sa kanila ng pagbabalat kayong asal. Sinabi ni Padre Fernandez na malayang makapagsasabi ang binata ng walang pag-uusik. Sa halip ay itatanggi pa niya ito. Dahil sa tinurang ito ng pari ay napangiti si Isagani. Pinasalamatan niya ito at sinabing natatangi din ang pari. Sa kadahilanang ang kanilang naging pag-uusap ay hindi lamang tumutukoy sa kanilang mga sarili. Nagpasya silang ibahin ang kanilang usapan. Sinang-ayunan ni Padre Fernandez ang kaparaanan ng pakikipag-usap ni Isagani. Inihayag ni Padre Fernandez na kausapin siya bilang isang guro at hindi bilang praile. At kakausapin din naman niya ang binata bilang isang mag-aaral. Dahil dito ay tinanong siya ng pari kung ano ang nasa kanila ng mga mag-aaral na Pilipino. Nagulat si Isagani sa tanong ng praile, kaya naman pabigla din itong sumagot. Sinabi niya na ninanasa ng mga mag-aaral na magsitupad ang mga praile sa kanilang mga kautangan. Sinabi rin niya na tungkulin ng mga praile na gawing mabuti at magkaroon ang mga bata ng maayos na bayan. Tinangka muli ni Isagani na tanungin ng pari kung ginagampanan nga ba ng mga praile ang gayong tungkulin. Tumugon naman agad ang praile at sinabi na siya ay tumutupad, ngunit tinutulan naman ito ng binata. Ani ng binata ay maaari ngang tinutupad ni Padre Fernandez ang kanyang mga tungkulin, ngunit ang kalipunan ng mga praile ay hindi. Dagdag pa ng binata na nagkakaisa ang mga praile at ang pamahalaan para mapanatiling mangmang ang mga Pilipino. Ani pa ni Isagani ay kagagawa ng mga praile kung anuman ang mga Pilipino ngayon. Dama ni Padre Fernandez ang lahat ng hinaing at tugon ni Isagani. At sa mga pag-uusap na iyon ay noon lamang naranasan ng pari na talunin ng isang mag-aaral na Pilipino. Dahil sa kagipitan ay sinabi ni Padre Fernandez na ang pamahalaan ang taga-utos at sila ay taga-sunod lamang. At upang malusutan ng pari ang usapan ay tinanong nito ang binata kung ano ang nais nitong gawin ng mga praile para sa kanila. Tumulong at huwag tumutol sa kanilang kalayaan, ang tugon ni Isagani. Sinabi ni Padre Fernandez na ang kahilingang ito ni Isagani ay katumbas ng kanilang pagpapatiwakal. Ilang sandali pang nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, hanggang sa nangako si Padre Fernandez na makakarating sa kaparian ang mga sinabing ito ni Isagani. Talasalitaan, bulwagan, koridor, daan sa isang gusali, dinatnan, inabutan, naulinigan,
narinig, napakinggan, idinaos, naganap, nangyari. Panghulo, pagkaintindi, pagkaunawa. Pinipintasan, pinupulaan, nilalait. Pagbabalat kayo, pagkukunwari. Pag-uusig, pagsisiyasat. Ginagampanan, tinutupad, ginagawa. Mangmang, walang alam. Pagpapatiwakal, pagpapakamatay.